Ano naman ang direksyon nila? Bakit nila aasuntuhin ang Vice President din? Actually, kung hindi pa naman asunto, kundi ang sinasabi lang ay magpaliwanag, doon nga sa pinasisimulan Saan natin. nga papunta? Ang sinasabi ko naman sa iyo, Jen, may katapat na provision sa saligang batas. Ang Vice President is an impeachable officer. Welcome back po sa Pilinpo TV. Pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung dahilan bakit hindi nababahala si VP Sara sa mga kasong isasampa sa kanya ng PNP, NBI at kung sino pang government agency na magsasampa. At yung di umano'y pagbabanta niya sa buhay ni PBBM, First Lady at ni Tambalustay, madali palang lusutan yan. Papaliwanag po sa atin yan ni Congressman Marcoleta. Panoorin na po natin. Anyway, Kong, yung punto na nga, kasi ngayon na nag-iimbestiga nga ang NBI, di ba, nagsimula na, ang problema nga lamang po, hindi nakapunta ang pangalawang Pangulo kanina para magpaliwanag at humingi by December 11 yata. Ano naman ang direksyon nila? Bakit nila aasuntuhin ang Vice President din? Actually, kung hindi pa naman asunto, kundi ang sinasabi lang ay magpaliwanag, doon nga sa pinasisimulan Saan natin. nga papunta? Bakit kinakailangan gawin mo? Siyempre, kaya ginagawa nila ito, may papunta. May kapupuntahan, may direksyon. Proseso ito eh. Bilang nag-observe ako, ang proseso dyan at nakikita naman natin ang direksyon, baka makahanap sila ng mga bagay na pwedeng ikaso sa pangalawang Pangulo. Sapagkat ang sabi nila, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay hindi po immune from suit, Kong. Oo nga. Ang sinasabi ko naman sa iyo, Jen, may katapat na provision sa saligang batas. Ang Vice President is an impeachable officer. Okay. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa ibang pamamaraan. Matatanggal mo lamang siya sa pamamagitan ng impeachment. So habang hindi siya nai-impeach, hindi mo siya pwedeng sampahan ng kahit anong klaseng... kasi anong direksyon mo pag sinampahan mo? Di... impeachment nga. Kailangan i-impeach mo eh. Sabi ng Pangulo, tempest in a teacup. Sa maliwanag na pananalita, tigil-tigilan nyo na lahat yan. Magtrabaho kayo ng matino. So kung wala na po yung impeachment, so ano pa itong gagawin ng NBI? Kasi doon sa punto nga, maging ang DOJ, sabi niya, dahil nga sa pwede niyang kasuhan ang pangalawang Tawagin ng Pangulo. NBI, kausapin natin. Ayun, Tawagan. retired judge. Saan papunta ka mo yung ginagawa Jimmy mo? Santiago. Hindi mo ba alam na ang Vice President is an impeachable officer? O halimbawa, nahabla mo, Nelson. Kunyari, ikaw si NBI. Ano ang pangalan nung sa NBI? Jimmy Santiago. Kunyari, Retired judge. Ikaw si NBI Director. Director. Saan papunta ba itong ginagawa mo? Magpapail po kami ng kaso. Sige, na-file mo yung kaso. Na-file mo, anong gagawin mo? Magsasampaw ako ng matitibay na ebidensya kasi... palagay mo. Punta na korte. Sa palagay mo ba, sa pagsasampo mo ng kaso, ang idadahilan mo ay gusto mong maalis ang Pangulo, ganun ba? Ang pangalawang Pangulo? Ang pangalawang Pangulo? Parang ganun po ang direksyon ko. Hindi mo nga siya maalis kasi ang nakalagay sa saligang batas, para mo siya mapaalis, impeachment. So anong purpose nung kakasuhan lang Kaya siya? nga tinatanong ko sa inyo, tawagin yung NBI. Hindi ba i-accommodate ng court, Kong, yung isang criminal complaint? Issue na naman ito eh. So, ladies and gentlemen, I am raising again a constitutional issue. Okay, opo. Pwede kang mag-file sa kanya ng criminal action. Siya impeachable officer. Saan tayo papunta? Magkakapag-file ka lang ng criminal action pag na-impeach na siya. Ganun ho ba? So, kasi yung impeachment, yung bali, yung preliminary investigation. Kasi hindi mo siya pwedeng kasuhan nga eh. Dahil impeachable officer siya eh. Yun ang aking legal opinion. Pagkakaintindi niyo po. Yun ang pagkakaintindi ko. Kung hindi siya impeachable official, okay lang. Kaya isasaalang-alang mo dahil isa siya sa mga impeachable officers. Bati sa pagkakapaliwanag nung... Hindi naman pala makakasuhan si VP Sara dahil impeachable officer siya. At matatanggal lang siya sa kanyang posisyon through impeachment. So,
Mukhang impeachment ang tutumbukin ng mga kalaban sa politika. Undersecretary Jesse Andres. Ako, personal ko, pagkakaintindi ko, kung masasampahan siya ng kaso, Matatanggal siya. matatanggal siya bilang pangalawang pangulo. Anong sabi ni Ombudsman? You shut up. Ganun po. Hindi mo narinig? Ombudsman, Martires. I would like to tell Secretary, Yusek ba siya? Yusek Jesse Andres. Yusek Andres that you should shut up. Ganun Stop talking. Sabi? Oho. Yun pa naman ngayon ng paliwanag. Mukha ang ating kaibigan Hindi Secretary niyo pa Boying. narinig yung sinabi ni Ombudsman? Hindi ko na Ba't naman nandito sa akin eh? Ganun ba? Oo. Oho. Hindi ko narinig. Maganda mapakinggan natin yun. Ano, ha? Pakinggan niyo muna. Oo. Kasi ngayon, Wait, wala po pala tayong audio. Ito po yung statement ni Ombudsman Samuel Martires. I would advise Yusek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Sabi ni So, nasa palpal po yung USEC ng DOJ. Tuloy po natin si Kong Marcoleta. si Secretary Boying Rimulya hindi nagpapaliwanag, kaya ang nagpapaliwanag lagi yung Undersecretary Jesse Andres, Kong. Kaya yun po. Ako, yun parang yun ang direksyon nila. Sabi ng Ombudsman, merong kaming karapatan na kami ang mag-take over ng pag-iimbestiga kung gusto namin. At any point. Opo. Kaya kanyang masasabi ko sa iyo, you shut up. Oho. Ay, nako. Anyway, Kong, Subukan. balikan natin yung maganda yung Masisira punto ang buhay mo. nang pinagbulan ng lahat ng ito, kaya naibulalas, di ba, Nelson, ni pangalawang Pangulo Inday Sara, yung mga maanghang na pananalita na kaya niya nasabi yung, pag ako napatay, sabi niya, don't worry ma'am, para may ganun nga, di ba? Don't worry ma'am, pag ako napatay, ay may kinausap na ako para patayin din ang Pangulo, ang Lisa, tsaka si Speaker Martin. Pero, yun bang mga ganong salita ko? Yun, sabi kasi nila, yung pagbabanta per se, at yung paghihiganti, ay isang klase na raw po ng krimen yun, Kong, eh. Pagbabanta, Opo. nabanta, yung nagbanta siya. Nagbanta daw po ang pangalawang Pangulo. Pag siya'y napatay. Opo. Paano mo naman halimbawa i-execute yung halimbawa lang ito. Oho. Sige, pag napatay, papapatay din kita. Oo, mga ganun po. Oh. Paano mo malalaman na may execute, patay na nga eh. Sino yung mag-execute? Patay na nga eh. Kasi ang punto nila, Kong, ibuhay pa lang niya, binili na yung assassin eh. Oo nga, yung pero, papatay tao. pero maliwanag na may kondisyon talaga eh. May kondisyon talaga. Sinabi niya, pero sa akin, alam mo, hindi seryosong banta yun eh. Sabi ko nga sa iyo, emotional outburst dahil sa nangyari sa kanya eh. Wala na eh. Wala na siyang, isipin ko magsalita, Mr. Chair. Opo. Wala na po kaming kakampi rito eh. Ayun na nga, talagang... Tapos inuusig lahat ang kanyang mga staff. Lahat ng staff niya. Oho. Para bang kinakailangan paduguin lahat yan. Opo. Sa mo sa gusto, magsasalita yan. Ituturo yan. Parang ganun eh. Kaya nga, di ba yung Again, I Acosta, move to sinugod sa cite ospital ko contempt. kasi pinipigyan ng pinasasagot na kung ano-ano. Oo, pinasasagot kahit na hypothetical question na kahit na hindi tama, tinatanong na. Sino Kapag yung sagot ng resource person hindi na ayon sa kanila, pumapasok si Paduano. Again, I move to cite in contempt. hindi maririndi doon? Oho. Parang ang gusto kasi nilang marinig doon sa mga pinagtatanong nila, ipagkanulo ng mga taong iyon ang pangalawang Pangulo. Ganun nga yung gustong mangyari. Ay isip-isipin mo, dadalin sa correctional, women's correctional. Opo. Yun lang, nung marinig niya yun, siyempre, paano mo ihalo sa mga convict naman yung isang... Kung subukan, masisira ang buhay mo. Yun lahat ay gagawin. Oho. At all cost. Para lang mapadugo nila. Yun ang nararamdaman sa aking palagay ng Vice President yan. Ayun. Kaya naibulalas siya yung Sana mga ganang hindi pahayag. ganon ang sinasabi ko. Kung talagang malinis ang layunin na gumawa lang tayo ng batas, bakit kailangan umantong tayo doon? Tawagin mo lahat yung mga hensya, sinasabi ko sa iyo. Yun, magliliwanag ngayon, wala tayong kinikilingan. Ang pinagsimulan nito kiling na kiling ka dito Isa lang ang tinawag mo. Naipapaliwanag ba yun? Hindi na ipapaliwanag
Nagkikibit balikat. Bakit hindi nyo po tinawag yung 400 agencies na sila naman po'y naka-receive din ng audit observation memo? Bakit hindi po nyo pinatawag? May sumagot ba? Wala. May sumasagot si Paduano. Opo. Oh, Nakabibing. Wala akong may komento. tumahimik ka. Opo. Si Paduano na wala namang alam sa batas. Yun nga yun eh. Yun ang hanapan mo ng sagot. Oho. At may kabaligtaran pa dyan, Kong. Doon nang gagaling Oo. yung binitawang pananalita ng Vice President. Halatang halata nga eh. Nako. No, pagkatapos, doon ngayon sila babase. Sapagkat wala nga silang maisagot, so yung tutuntunin yung sinabi ng Vice President. Huwag muna yung sinabi niya. Ang pag-usapan natin, bakit nasabi niya yon? Doon muna tayo. Mahalaga ba yun, Kong? Mahalaga yun. Sa para lang ma-qualify mo, ba't napilitan niyang sabihin yun? Doon lilitaw. Doon lilitaw. Dahil wala na siyang masabi. Kaya kahit ano sasabihin niya. Kahit pa sa Not necessarily nananakot siya. Ayun. Not necessarily papatay siya. Oho. Di ba? Kahit pa sa mga pagdinig ko sa mga korte, sabihin, nakagawa ka ng krimen, tatanungin ba, paano ba, ba't ba nagawa yung krimen? Yung Talagang doon ay sinusuyod talaga. Kaya nga ganun ba yan? yung judge talagang nakikinig mabuti. Nakikita mo yung dalawang nagpapaligsahan. Opo. Nakikinig siyang mabuti. Yung Meron depensa siyang at saka yung minutan niya. prosecution. Kaya naka-record yan. Babasahin niya lahat yan. Kaya may transcript. Aaralin niya yan. Hindi ganun kasimple yan. Kaya pala may mga kaso, ako kanover ako na ito, pandagdag, ito maunawa ng ating mga kabayan. Sabi nila, caught in the act, in flagrante delicto. Yung suspect, kita-kita na talaga. Pero later on, nung matapos ang pagdinig, ay pinatawad ng hukom, pinawalang sala. Sapagkat ang sabi ng hukom na kaya niya yung nagawa ay dahil sa mayroong mga naunang pangyayari, kaya niya nagawa yung krimen na yun. Merong mga May mga ganun exempting pala. circumstances. Ayun. Merong mitigating circumstances. Palilitawin lahat yan. Ayun pala. So, halimbawa, tiningnan niya sa salamin ng mitigating circumstance. Opo. Lalong-lalo na sa salamin ng accepting circumstance. Opo. Nakita mo yung batas natin, Republic Act 9269 yata. Oo. Isip-isipin mo yung battered wife syndrome. Opo. May karapatang patayin niya yung asawa niya. Anong lalaki nga pagka may... yung babae. Yung babae. Kung, housewife. Battered wife syndrome. So sobrang pagbubugbog sa babae, napatay niya yung mister niya. Oo, nakalagay doon. Ganun na ho. Isip-isip. Walang kasalanan po yung babae. Walang kasalanan ng babae. Alam mo kung ano ipapataw na... Parusa. Alam mo ipapataw na parusa? Ako, mahirap palang mapanood to ng mga asawang babae. Yung ipapataw na parusa ay akma pa sa kanyang kaligtasan. Sa babae. Na nakagawa ng krimen, nakagawa ng pagpatay sa kanyang mister. Oh. Ganun po. Bibigyan siya ng isang hatol na okay. Hindi ka pupunta sa merong radius eh. Opo. Hindi ka pwedeng pumunta sa ganitong lugar. Kasi halimbawa yung lugar na yun, punong-puno ng kamag-anak ng asawa niya. Baka sa pag-igantihan. Opo. So may protection pa pala. Oo, ayun, pinatay niya. Pero lilitaw ngayon dahil wala na siya sa ustong isip. Halimbawa, hindi na siya makatagal doon sa kanyang nararamdaman na sakit na pinaghalo-halo ng lahat ng kung ano-ano. Dahil sa kagagawa ng asawa niya. Napatay niya sa aktong. Ayun, Meron pang ano yun na may oras pang pagitan eh. Binigyan pa rin ng katwiran ng korte. Eto, nasabi niya lang. Sinasabi ko sa iyo, gaano ang kayang dalhin ng isang tao sa kanyang dibdib. Kung pag-uusapan ay yung barrage ng persecution. Totoo kong. Gaano karami? Yan. Kung sa korting tunay, Jen, yan ang kanyang titimbangin. Walang iniwan sa battered housewife eh. Opo. Bugbog na bugbog eh. Isipin mo, yung buong puwersa ng House of Representatives nakatuon sa'yo. Samantalang yung mga kasama mo na mas malaki pa yung tinanggap, wala man lang tinawag kahit isa para usisain din ang pagkakagasta ng kanilang confidential fund. Ayun. Sana naintindihan. Malinaw yan sa ating mga kababayan. Kaya sinasabi po natin, hindi po yung pagsabi niya ang ating lamang dapat na usisain.
kung ano ang pinanggalingan na sitwasyon, bakit niya nasabi yun. Ayun. Kasi baka mag-apply yung exempting circumstances, Kung subukan, mitigating circumstances. masisira ang buhay mo. Ganun ang korte. Hindi. Tayo naman Anong masasabi mo sa sinabi? Nako. Wala ka akong masasabi dyan. Sabi ko nga po kung buong puwersa ng gobyerno ngayon, yun ang tinutukan ng pansin. Hindi ba? Buong puwersa. Opo. So, naghahanap ng kahit ano. Patikan yun ng impeachment, iniyamba na. Sabi ko nga sa'yo, gaano ang kayang tanggapin ng isang tao? Oho. Ha? Mukhang okay na po ang Kung subukan, VP Sara. Kong. masisira ang buhay mo. At katunayan, may bago siyang statement na inilabas kani-kanina lang. Pakinggan po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. The legal documents are now with the lawyers, and the patients are under the expert care of healthcare personnel. All these back office support shall allow me and other personnel to focus on the OVP Thanksgiving, year-end activities, office utilization review, and the calendar year 2025 planning. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Shukran. We will break. Malalim ang, ano ibig sabihin nun, Kong? Ba, Nelson, ikaw na. Hindi kayo magpapahinga? Hindi ka pa nagsasalita kanina pa We will not break. Kasi ang alam ko yung I want to break free. Ay, nako. Saglit lamang po, ha. Ay, sabi ni Kong, nanonood pala. Nag-text sa atin si Ate Meloy. Maluntag. Teacher ng Okay, mukhang tapos na po yung topic na yon. So, hanggang dito lang ho muna. Paki-like and share na lang po ang video kung yun yung nagustuhan. Salamat po.